everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Midiana, ang inyong tinderang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Welcome back. Ayan, so today is January 20, 2025. It's Monday and time check, it's already 1:29 PM. So ganitong oras talaga ako nag-shoot ng video kasi nga hindi masyadong matao at saka hindi masyadong traffic or di ba kaya wala masyadong sasakyan na nagdadaan sa highway. Ayan. So mamaya traffic na din yan tapos maingay na yung mga sasakyan na dumadaan. At saka walang masyadong tao na bumibili sa ganitong oras. Ito talaga yung medyo matumal sa oras na ganito. Okay. So ngayon may sasagutin lang naman akong tanong, isa sa mga subscribers at saka viewers natin regarding Agribit products. So may tanong siya at kailangan ko siyang gawa ng video para ma-explain ko siya ng tama at ma-explain ko siya properly, tama. Ayan. So, bago ang lahat, hello nga pala sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa mga viewers. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na ng mga videos na sinishare ko dito na may learnings kayong matutunan tulad ng business tips, business ideas at saka business experience na aking sinishare dito tulad ng video na ito. Ayan, so may tanong yung isa sa ating mga subscribers at saka viewers na rin galing kay Aquilino Escosura. Ayan, from Santa Rosa, Laguna. So, ang question niya is regarding Agribit products. Alam niyo naman na nagtitinda tayo ng Agribit products. Although, hindi naman kadamihan yung ating binibenta, tamang-tama lang din. Ayan, so, disclaimer, I am not an expert regarding this. I am just sharing with you my experience, kung ano may natutunan ko regarding Agribit product na I am also willing to share it with you para may idea din naman kayo. Ayan, so from Aquilino Escosura, sabi niya, ma'am, napanood ko po yung vlog mo tungkol sa price regarding Agribit products. Kaya lang po, hindi nyo nasabi yung ibang price tungkol sa feeds, halimbawa tulad ng Integra at iba pa. Subaybayan ko po yung iba nyong vlog kasi bago lang kami nagtitinda ng maliit na patukaan namin. Pakilagay naman po yung price list ng tamang price ng paninda. Salamat from Santa Rosa, Laguna. Ayan, so naputol tayo dahil may bumili. May bumili. Ayan, so ngayon, ipagpatuloy natin yung ating chikahan. Well, anyway, Sir Aquilino Escosoro, ano ba yun? Escosoro, tama ba yun? Baka magkamali ako. Okay. Aquilino Escosura. Ayan, so Sir Aquilino, thank you so much sa comment mo. Well, anyway, regarding sa pricing po, so mayroon akong ginawa ditong chart. DIY chart para ma-explain ko po siya ng tama at ma-explain ko siya clearly para makita nyo rin. Kasi ang hirap kasi pag nag-explain ako, truth shot o parang tinatype ko lang siya. Mas mabuti yung sinasabi ko para kompleto yung detalye at saka ma-explain ko rin siya clearly dito sa aking ginawang chart. Ginawang chart dito sa aking yellow paper. Wala na tayong pagtumpik-tumpik pa without any further ado. Okay, i-explain ko na sa inyo at simulan na natin. So dito, meron akong ginawang parang explanation churva dito sa ating yellow paper. Ayan. So, ito yung sinulat ko. Ito yung mga produkto galing sa Bimig na ito yung mga Bimig product. Okay, meron tayo ditong Integra 1000, Integra 2000, Integra 3000 at saka Integra 3000 plus. Lahat po yan is 50 kilos ang laman sa isang sako. Tapos, dito naman po is, pasensyahan nyo na po yung aking ginawa. DIY lang po yan. Ngayon ko lang yan, ginawa ng mabilisan. So, balik tayo. So, sa isang sako, yung presyo niya per sako is 2,050. Yung Integra 1. Okay? Ito yung presyo ng Integra 1,000 is 2,050 per sako. Price na po yan ha, per sako yung kuha namin dito. Okay? Disclaimer lang, iba-iba naman po tayo ng presyo per area. So, itong ginawa ko dito, shinare ko sa inyo, ito yung kuha namin presyo per sako dito sa aming supplier. Okay? Integra 1,000
presyo niya 2,050. So, divide natin ng 49.50. So, bakit nga ba 49.50 yung ano namin? Ginawa, hindi yung total 50 kilos. Kasi nga, yung half kilo is allowance po yun pag nagsasandok kami ng feeds is talagang may, ano ba, yung tumatagos, yung, ano matawag doon, natatagusan tayo. Hindi naman tayo perfect yung ating pagsasandok ng feeds, talagang may tumatagos or may nasasayang, di ba? So, yung allowance po iyon na loses na po iyon. So, 2,050 pesos divide 49.5 kilograms is equal to 41.41. 41 pesos, 0.41 centavos. Ito yung ating capital or presyo per kilo. Okay? 41.41. Add natin dito yung ating profit margin o kikitain natin na 15%. 41.41, add natin ng 15% yung ating profit margin is equal to 47.6. Ito yung ating dapat SRP. So, ano na lang, ginawa na lang po namin siyang 47. Okay? Hindi na po namin siya ni-round off into 48. So, yung presyo namin dito sa aming Integra 1,000 is 47 pesos. So, yung 47 pesos po, eto, 47 pesos na SRP namin, less natin dun sa ating presyo, capital na price per kilo na 41.41. Ayan, meron po tayong 5.59 na kita per kilo. So, i-times natin siya ng 49.50 kilograms kasi yun po yung aming ginawa dito. So, sa isang sako, meron po kaming kita na 276 pesos 0.705 nakita sa isang sako ng Integra 1,000. Okay? Yun po yung kita namin. So, the rest, same process lang din. Integra 2,000 na 50 kilos yung laman sa isang sako. Ito yung presyo per sako na kuha namin dito sa aming supplier, which is 1,848. Again, divide natin ng 49.50 kilograms. 49.50 kilograms po yan lahat kasi hindi namin siya sinarado na 50 kilos kasi nagbigay kami ng allowance na half kilo doon sa mga nagtatagos or nasasayang pag nagsasandok kami ng feeds. Ayan, so 1,848 na presyo per sako divide 49.50 kilos is equivalent to 37.33. So, ito po yung ating capital na presyo per kilo ng Integra 2,000. Add natin ng 50% na profit margin natin. Ito yung, supposedly, ito yung kita natin. So, pag katapos natin siyang nilagyan ng ating yung kita, yung SRP is 42.93. So, ni-run off na lang po namin into 43 pesos. So, yung SRP namin dito sa aming Integra 2,000 is 43 pesos po. Yun po yung aming SRP. So, nasa sa inyo kung i-run off nyo or hindi, okay? So, dito naman po tayo sa mga grains or yung mga buto-buto. So, ano nga ba yun? So, ito yung mga lemon slasher or lemon slasher 16 o slasher 18, golden crack corn or yung Thunderbird Enerton na 25 kilos yung laman sa isang sako. Ayan. So, yung laman po ng isang sako ng mga grains or yung mga buto-buto is 25 kilos. Ito, again, ito yung price per sako. Divide natin ng 24.50 kilos. Kasi nga, nagbigay tayo ng allowance na half kilo dun sa mga nasasayang or natatagos na pag nagsasandok tayo ng feeds. Ayan, so binigay natin ng allowance kasi hindi naman tayo perfect sa pagsasandok ng mga feeds. May nasasayang talaga, di ba? Ayan. So, 95 na price per sako divide by 24.50 kilos is equal to 39.38. Again, ito po yun sa lemon slasher ha na price. Yung capital per kilo is 39.38 centavos. Add natin na 15% na profit margin is equivalent to 45.29. So,
Ito dapat yung ating SRP. So, ginawa namin siyang 45 pesos na SRP. Ito po yung aming presyo per kilo ng aming lemon slasher. Dito tayo sa ating pack per sako. Alam niyo naman ito, like for example, itong ating Salto Orange na 0 to 1 month. Price per sako is 1,106. Tapos, yung laman po nito is 24 pieces. Divide natin siya. 1,106 price per sako divide by 24 pieces is equivalent to 46.08 price per piece sa isang pack po nun. Add natin yung ating profit margin, yung kita natin na 15%. So, yung ating SRP is 52.99. Since malapit na siyang mag-53, ni-round off po namin siya ng 53. So, ngayon, yung aming SRP ng Salto Orange na 0 to 1 month is 53 pesos. Pero, pagdating naman dito sa Thunderbird Platinum, ayan, iba yung aming profit margin o yung kita naming dinagdag. Kasi nga, more than 50 pesos po yung kanyang capital. Yung kuha namin sa Thunderbird Platinum is 1,416 divide by 24 pieces. Kasi sa isang sako, 24 pieces po yun na nakapack na. So, yung kanyang price or capital per piece sa isang Thunderbird Platinum is 59. Add natin 10% na kita is equivalent to 64.90. Supposedly, ito yung ating SRP or ceiling price natin, 64.90. So, ni-round off na lang namin siya into 65 kasi malapit lang kasi. So, 65 pesos. Okay, note ha, 50 pesos pababa na capital per kilo or per pack is add lang po kami ng 15%. Again, 50 pesos pataas na kapital, add po kami ng 10%. So, yun yung ginawa namin dito sa aming Agribit products. Sir, ganun po kami magpresyo ng aming Agribit products. Again, bakit po namin ginawa na 50 pesos pababa na kapital is nag-add lang kami ng 15%. Tapos, yung 50 pesos pataas na kapital per kilo or per piece or per pack is nag-add lang kami ng 10%. Kasi, pag 50 pesos pataas, tapos nag-add kami ng 15% to 20% is masyadong mahal na po, no? Masyado na po talaga siyang mahal at saka ano siya, hindi siya mabilis mabenta pag masyadong mahal yung ating paninda. Ayan, hindi lang naman kami dito yung nagtitinda. Marami din pong nagtitinda dito ng mga Agribit products at saka malapit lang din po kami sa mga supplier namin, yung mga wholesalers. So, hindi namin kailangan magpresyo ng mahal. At saka yung feeds, kailangan din po na madali siya ma-dispose. Kasi pag once po yung feeds is na-open na po siya on air, na-expose siya sa hangin, tapos sa init, samahan mo pa ng hamog ng ulan, ayan, so madali siyang magpupulbos. Tapos, pag sobrang init, kahit hindi siya na-expose sa init talaga directly to sunlight, tapos umiinit yung sako niya kasi nga, nakabalot siya ng cellophane, is nagmo-moist po yun sa ilalim pag tumatagal. Ang tendency po nun is nagmo-molds po siya, nagpuputi-puti po yung feeds. So, kailangan natin siya i-dispose agad yung feeds pag once na po na-open siya sa sako. Ayan. So, hindi natin pwedeng magpresyo tayo ng mahal para mas madaling ma-dispose yung ating feeds. Ayan. Para lagi siyang bago, parang fresh lagi. Advice ko po sa inyo, pag hindi nyo po alam kung ano yung mga fast-moving Agribit products sa lugar niyo, is mas mabuti na half sack muna yung inyong bibilhin. Okay? Half sack muna para hindi masyadong madami. Kasi hindi nyo pa alam kung ano yung pinakamabilis mabenta na Agribit products dyan sa lugar ninyo. Ayan, Sir Aquilino, na-share ko lang sa inyo kung paano kami magpresyo ng aming mga Agribit products. I hope is may nakukuha kayong idea dito sa mga sinishare ko po na video. Sa mga viewers ko po na nagbabalak magtayo ng kanilang Agribit business, or di ba kaya sa mga viewers ko na nagtitinda ng mga Agribit products na hanggang ngayon is nagsistruggle pa rin kung paano ang tamang pagpresyo. Ayan, so sinishare ko po ito para sa inyo para makakuha kayo ng idea. Okay? Ayan, thank you so much for watching, guys. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos. Ayan, that's it for today's video, guys. I hope
hope I'll see you in my next video. Thank you so much sa lahat na aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. That's it. I'll see you in my next video. Bye! Gracias everyone!